ang paksahing The Christian Suffering. So, parang napaka-lungkot, no? Kasi suffering, you know? Pero, this is one of the reality sa buhay natin bilang tao at bilang mga mananampalataya. 2,500 years ago, si Solomon ay nag-survey at tinignan niya yung course ng human life. At ang conclusion niya, sabi ni Hari Solomon, life is vanity. Life is empty. Life is nothing. Sa lahat ng iyon ay tunay na nakita niya ang katotohanan ng buhay sa harapan ng ating Panginoon. Actually, life did come with a warning. Sabi po ng ating Panginoon sa Kristo, sa John chapter 16, verse 33, there will be trouble in this life. Doon pa lang sinasabi na po ng ating Panginoon sa Kristo na dadaan tayo sa mga suliranin, dadaan tayo sa mga problema, sa mga pagsubok na ayaw natin daanan. But the question is, why is there suffering and pain? At yan po ang ating titignan sa umagang ito. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay sumandaling manalangin. Ama, sa umagang ito ay pagpalain po ang aming pagsamba po sa iyo. Marapati mo po na maging karapat-kapat po kami sa aming pagsamba at marapati mo rin po na gamitin ang iyong abang lingkod sa pag-ahayag ng iyong salita. Ito ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ang sabi po ng ating talata na ating makikita sa aklat po ng unang Pedro chapter 1 verses 6 hanggang 9 ay ganito po ang sinasabi. Ito'y dapat ninyong ikagala, bagamat maaari magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinaraan sa apoy upang malaman kung talagang talisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-umapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat inaali na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Yan po ang sinasabi doon po sa aklat ng unang Pedro chapter 1 verses 6 hanggang 9. Last week ay nakita natin na meron tayong mga totoong dahilan, no, para tayo ay magalak. Hindi mo ba? Para tayo ay magsaya. Sapagkat nakita natin doon, una, we have a living hope. Di mo ba? O inyong naalala. Pangalawa, we have a lasting inheritance. Pangatlo, we have a long-term salvation. At pang-apat, we have a long for the final reward. Kaya yung mga dahilan na yun, ang nagbibigay sa atin ng kagalakan bilang mga Kristiyano. However, there will be trials that will come our way. Bagamat masaya ang buhay Kristiyano, meron din namang mga problema na pwedeng dumating, mga pagsubok na kung saan daraanan natin sa buhay natin bilang mga Kristiyano.
So this morning, let us see what Peter's word can teach us about our trials and why Christians suffer. Meron lang po tayong ilang bagay na titignan. Tatlong bagay na ating titignan tungkol sa sinasabi ni Apostol Pedro dito po sa chapter 1 verses 6 hanggang 9. Una is a total acceptance of reality. Christian life is not a one-sided law. Sometimes there is a counter law. At yun naman po ang totoo sa buhay. Ang buhay, sabi nga nila, hindi laging Pasko. Minsan, merong mahal na araw. No? At yun yung buhay natin dito sa lupa. At tayo bilang Kristiyano, yun din naman ang realidad ng ating buhay. Pero ito yung mga katotohanan na makikita po natin na sinasabi ni Pedro. Una, rejoicing is our common state. Di ba? Yun nga yung sinabi niya, we can rejoice. At si Pablo, yun din na sinasabi niya. Lagi tayo magalak sa buhay na ito. Ibig sabihin, ito yung dapat lagi rin natin tinatayuan bilang Kristiyano at ito yung lagi natin pagsama-samahan na tayo ay tunay na magkaroon ng kagalakan sa buhay natin at maging sa ating pananampalataya. Sapagkat tunay ng Diyos ay mabuti at kailangan ay hindi niya tayo pinababayaan. Kaya nga, we can rejoice in spite of troubles. Yun yung kaibahan natin, di po ba? Yun ang kaibahan ng Kristiyano sa mga hindi Kristiyano. Sa mga hindi Kristiyano, kapag may mga pagsubok, may mga problema, sa bakol na agad ang mukha. Hindi na maipinta. At hindi na malaman ang gagawin. Pero tayo na nananalig kay Kristo, kumakapit tayo, alam natin na pwede pa rin tayong maggalak kahit na may mga problema at pagsubok na dumarating sa ating buhay. Ang sabi po dun sa Lucas chapter 20 verse 10, nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang sangkalipit upang kunin ang kanyang kaparte. Ngunit binugbog siya ng kasama ang alipin at pinauwi walang dalang. Makita mo natin, ang akala ng may-ari, pagka pinupunta niya ron yung kanyang tauhan, makukuha nila yung kanyang parte. Pero ang problema, ayaw ibigay no? Pinamahala niya. Ganyan ang buhay di ba? Minsan nakala mo very smooth, okay lang. Pero pagpunta mo, pagdating mo, problema pala ang iyong darapnan. Hindi niya inaasahan na problema ang kanyang mapupuntahan. At gano'n ang buhay. Na kung saan, totoo sa bawat isa sa atin. Pero, ang sinasabi ng Biblia, dapat meron pa rin tayong kagalakan sa buhay natin. At yan ang realidad. Pangalawa, redemption does not guarantee us immunity from trials. Hindi po kasi sinasabi natin tayo naligtas na, tayo'y tinubos ng ating Panginoon Kristo, ay tinubos din ang ating mga problema at mga pagsubok. Ang tinubos lang po sa atin, kasalanan. Yung parusa ng kasalanan. Pero yung mga pagsubok, yung mga problema, nandiyan din lang. At hindi tayo immune. Ibig sabihin, hindi tayo exempted. Kasama tayo sa mga tao na pwede magkaroon ng problema. Ang buhay ni Kristiyano ay hindi laging merong pagtatagumpay. Kung minsan, nakakaranas ka rin ng pagbaksak. Kung minsan, nakakaranas ka rin ng panghihina. Kung minsan,
may mga gulo na dumarating na hindi mo inaasahan. At bahagi po ng buhay natin yan. At kung minsan, yung ayaw na ayaw natin, yun ang dumarating sa buhay natin. Kaya talagang napaka-challenging ng buhay natin bilang mga Kristiyano. Being saved is no hedge from trouble. Ibig sabihin, hindi tayo ligtas sa mga pagsubok o sa mga problema ng ating buhay. Bakit? Pwede tayo magkasakit, pwede ang ating tahanan ay maging magulo, di ba ba? Meron papasok para gumulo sa ating tahanan. Pwede ang mga magulang ay magkaroon ng problema sa anak, at pwede yung anak magkaroon ng problema sa magulang. Di ba ba? Pwede magkaroon tayo ng problema sa pera. Ano ba? At marami pang bagay, na pwedeng dumating sa atin. Minsan hindi mo inaasahan. Minsan nakala mo, ganda-ganda na ng pamilya nyo. Pero bigla na lang, magugulo. Magkakaroon ng problema. Ganyan po ang buhay. Ang tunay na bahagi po yan sa katotohanan ng buhay natin bilang Kristiyano. Ulitin ko po yung sinabi ng ating Panginoong Kristo doon sa John chapter 16, verse 33. John 16:33, "These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." At ito totoo sabi ng ating Panginoong Hesus Kristo, sa mundong ito, maraming problema, maraming pagsubok, pero ito maganda. Napagtagumpayan na ng ating Panginoong si Kristo ang lahat ng ito. Di ba ba? Kahit bang anong problema yan, okay lang. Kasi tagumpay na ang ating Panginoong Jesus. At tunay na hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Tandaan po natin, nagbabago man ang sitwasyon ng buhay natin, ang Diyos hindi nagbabago sa atin. Tandaan natin yan, ha? Kahit magbago ang sitwasyon ng buhay natin, ang Diyos hindi pa rin nagbabago sa atin. Yan po yung sabi sa Hebrews chapter 13, verse 8. Kailanman hindi magbabago ang Diyos. Number 3, na katotohanan, rough times are in store for everyone. Rough times are in store for everyone. No one is immune from troubles and trials. Ibig sabihin, bawat isa sa atin, meron tayong kanya-kanyang kahon. Kahon ng problema. Kahon ng pagsubok na darating sa buhay natin. Lahat po tayo meron nun. Hindi pwedeng wala. Ang tunay na kaya nga po napakasarap basahin ang Biblia. Bakit? Sa Biblia, makikita mo yung karanasan ng mga karakter. Yung karanasan ng mga lingkod ng Diyos na dumaan sa mga matitinding pagsubok, sa mga matinding struggle ng buhay, pero nalampasan po nila. Kaya niyo po, napakaganda na lagi natin titignan ang ating Biblia sapagkat ito ang katotohanan na tutulong sa atin. Alam niyo po, yung sinasabi niya ni Peter, patama po sa kanya. Yung sinasabi niyang trouble, yung sinasabi niyang suffering, patama mismo sa kanyang sarili. Bakit? Kasi iyon yung sinabi sa kanya ng ating Panginoong Kristo bago mamatay ang ating Panginoong Kristo. Sinabihan na si Pedro ng ating Panginoong Jesus, ikaw Pedro, dadaan ka sa maraming paghihirap, dadaan ka sa maraming pagsubok, at namatay si Pedro na ipinako rin sa krus ng patiwari.
mismo sa kanyang sarili. Na siya ay dadaan sa pagsubok, na siya ay dadaan sa paghihirap. Pero hindi lang siya, kundi tayo rin naman. Pero napakaganda po ng pagsubok na sinasabi po ito. Sapagkat suffering affords us opportunity to grow and should not surprise us. Sabi ni Pedro, huwag kang mabibigla kapag may problema. Huwag kang mabibigla kapag may pagsubok. Yan ay makatutulong sa iyo. Problema nga, no? Ano makatulong yung problema, no? Pero yun ang totoo eh. Yan ay makatutulong sa iyo bilang Kristiyano. Yun yung pinakasusing salita ko rin eh. Bilang Kristiyano, makatutulong sa iyo ang pagsubok, makatutulong sa iyo ang problema. Kaya sabi niya po sa chapter 4 ng 1 Peter verse 12, don't be surprised at the fiery trials you are going through, as if something strange were happening to you. Sabi nga sa chapter 4 verse 12, huwag kang mabibigla, no? Huwag kang magugulat. Kasama yan sa buhay natin. Di ba meron nga pong kasabihan, no pain, no gain. Tama ba? At totoo mo yun. Sabi nga po ni Charles Spurgeon, they who die in the sea of affliction bring up the rare pearls. Di ba ba? Sila lang yung nakakahukay ng mga kakaibang kayamanan. Kayamanan na hindi kayang tumbasan ng buhay na hindi tumaan sa problema o pagsubok. Iba po yun. Iba yung ating mahuhukay na kayamanan. Sapagkat tunay na yan ay biyaya sa atin ng Diyos. Pangalawa, hindi lang po total acceptance of reality, kundi a total focus on realignment. Diyan po yung sinasabi niya ni Pedro, there is realignment na ginagawa ang Diyos, kaya dumarating yung pagsubok o yung problema sa buhay natin. Our problem can be used by God to expose or to reveal and energize or to reinforce our faith. At yun po yung totoo. Ginagamit yan ng Diyos para sa ating pananampalataya. Dahil yung pananampalataya natin, ma-reveal, yung pananampalataya natin, ma-reinforce. Lumakas, tumatag, mapatunayan, totoo. Kaya lang, ito totoo no? Kalimitan, ayaw natin ang problema. Kalimitan, ayaw natin ang pagsubok. Sino ba ang tao na gusto ng problema? Sino ba ang tao na gusto ng pagsubok? Kaya, ginagawa natin ang paraan to avoid. Pero kahit anong gawin natin, dumarating at dumarating pa rin ito sa buhay natin. So, wala akong problema kung iwasan natin yung mga pagsubok. Okay lang mo yun, iwasan natin. Kaya lang, ito totoo, hindi nyo maiwasan talaga yan. Darating ang darating yan, at tiyak, mararanasan ng bawat isa sa atin. So, a total focus on realignment. Ano yun? Number 1, focus on the area of trials. Pag dumating yung pagsubok, ang magiging focus natin, yung area ng trials. At dito, ang binabanggit dito ni Apostol Pedro, ang area ng trials ay ang pananampalataya. Iyon ang pinupuntiriya ng problema. Iyon ang pinupuntiriya ng pagsubok. Yung pananampalataya natin sa Diyos. So when troubles do come, they seem to concentrate their power against our faith in the Lord. At yun ang
gusto ng kaaway? Ang gusto ng kaaway, manghina tayo sa ating pananampalataya. Kaya, yun natin titignan. Kasi pag may problema tayo, nakikita natin hindi yung pananampalataya eh. Ang nakita natin yung sarili natin. Naawa tayo sa sarili natin. Tama po ba? Lord, bakit ako pa naman? Yung kapitbahay ko na lang, no? Di ba? Gusto natin iligtas yung sarili natin. Pero si Peter, ang sabi niya, ang focus nito, yung pananampalataya. So, dapat natin makita, Lord, sinusubok mo ang pananampalataya ko. Iyon. Pananampalataya ang sinusubok ng ating Diyos. Ang tunay na ito ang tinitignan ng ating Panginoon. Alam niyo, kung titignan niyo nga yung mga karakter mo ng Bible, grabe yung mga dinanas mo nila. Si Pedro, nakaranas din siya ng rejection hanggang sa siya ay mamatay. Si Pablo, ganun din naman. Nabugbog, nakulong, kamunting na rin mamatay. Si Stephen, di mo ba? Binato hanggang mamatay. At lahat po yun dahil sa pananampalataya. So tayo rin naman po ay ganoon. So Christians who find themselves suffering, especially for the faith, are in good company. Sabi naman, you're in good hands. Metro Bank yun, di ba? Alam niyo, pwede rin natin sabihin, we're in good hands. Kahit tayo dumaranas na pagsubok. And we are in good company. Bakit? Kasi yung mga taong-taong na sa atin, dumaan din sa matitinding pagsubok, dumaan din sa matitinding problema ng buhay. Yung dinadanas natin ngayon, dinanas na rin po nila. At kung minsan, mas mahirap po yung dinanas po nila. Mas mahirap. Naalala ko tuloy yung message ng last Sunday ng gabi. Pag kinumpare mo ang sarili mo, i-compare mo doon sa taong patay na, huwag mo sa taong buhay. Bakit? Kasi mas makikita mo yung kagandahan. O kung compare yung dinanas nila sa iyo, dinanas natin ngayon, mas mabigat yung dinanas nila. O, di mas mapalang tayo. Di mo ba? Pag binasa niyo yung Hebrew, chapter 11, nilalagari po sila dyan. Pinahati yung katawan nila dahil Kristiyano sila. O, di mas mapalang tayo. Kung ang problema niyo ay pera lang, mas mapalang kayo sa kanila. Kasi pera lang ang problema natin. Di mo ba? Kaya nakita po natin, ito yung buhay natin. Number 2, focus on the alignment that takes place. Ina-align tayo ng Diyos kapag dumarating yung pagsubok. Ang sabi po dyan sa ating talata, yung ginto, dinadalisay, pinadadaan sa apoy. At yung pananampalataya natin, mas higit pa sa ginto. Kinompare, no? Sa ginto yung pananampalataya. At kung yung ginto kailangan dumaan sa apoy, yung pananampalataya rin naman, kailangan dumaan sa apoy. Kailangan ma-align. Mailagay sa tama. At tunay na makita natin ang ating pananampalataya. Sapagkat ito ang nais ng ating Diyos. Suffering has the potential to test and purify our faith. Tinetest and then pinapadalisay. Yan yung mga pagsubok. Yan yung mga problema na pwede dumaan sa atin. Yung mga severe trial, meron po isang pangalan na tinawag po dyan eh. Yung tinatawag nilang acid test. Narinig niyo ba yun? Acid test. Yung acid test po, it's originated during times when
Gold was widely circulated. Nitric acid was applied to an object of gold to see if it is genuine or not. So doon po nakuha yung acid test. Doon sa ginto rin. Yung nitric acid, binubuhos po yun sa ginto para malaman kung peke o hindi. Asido po yun. Kapag tayo binuhos ng asido, sunod tayo. Pero ang binabanggit po ng Biblia, pananampalataya, yung katulad ng ginto. So yung pananampalataya natin, dalaan sa acid test. Hindi lang po yun. The purifying of our faith is not automatic. The una, the testing of our faith is automatic. It will show your faith if it is real or false. Automatic po yun. Number two, the purifying of your faith is not automatic. You must cooperate with God. Pangalawa, yung testing, automatic po yan. Pero, yung pag-purify, kailangan makipag-cooperate tayo sa Diyos. Pag ang lumabas sa bibig natin, puro reklamo, puro na lang, Lord, ano ba yan, ganyan, ano ba to? Hindi mapupurify ang ating pananampalataya. Kailangan, makiisa tayo sa Diyos. Kailangan magpasakop tayo sa Diyos. At kailangan maunawaan natin ang pagsubok ng buhay. Ang sabi ko ni Lee Strobel, we decide whether to turn bitter or turn to God for peace and courage. Pag dumating po ang problema at pagsubok, yan ang pwede mangyari. To turn bitter or to turn to God. Ano ba ang pipiliin natin? Di ba? Pero alam mo, minsan yung number one, yan ang madalas piliin eh. Lagi na lang bitter ang buhay. Kaya kawawa naman tayo. Dapat lumapit tayo sa Diyos at humingi ng lakas, humingi ng karunungan sa Kanya. And number three, na focus natin, focus on the abundance we receive. Yun po yung sinasabi ni Apostol Pedro meron tayong tatanggapin. Di ba? Last week nga, meron tayong inheritance. Dapat mag-focus din tayo ron. Ang sabi pa nga po ni Apostol Pablo doon sa Romans chapter 8 verse 28, yung mga nangyayari sa buhay natin para sa ikabubuti natin. Pag binasa niyo po yung Romans chapter 8, tumutukoy din po yun sa mga suffering. Pero ang sabi mo sa verse 28, nangyayari yung mga bagay na yun para saan? Sa ikabubuti natin. Ang Diyos ay gumagawa kasama ng mga nagmamahal niya para sa ikabubuti ng bawat isa, hindi sa ikasasama. Kaya kung meron po mga bagay na mahirap na dumating sa buhay natin, hindi na mo tayo pinaparusahan ng Diyos. Diba? Kung isa ganyan, di ba? Pag may dumating, pinaparusahan niya ako ng Diyos. O pwede yun, kung alam mo may kasalanan ka. Di ba? Kung talagang alam mo may kasalanan ka, pwede mo sabihin pinaparusahan ka ng Diyos. Paano kung wala kang kasalanan? Katulad ni Job. Sabi ni Job, bakit ba nangyayari sa buhay mo to? Tapos sabi ng mga kaibigan niya, siguro may kasalanan ka. Di ba? So, merong question. Pero, tandaan mo natin, yan ay mga tanong na tayo rin naman ang makasasagot. Di ba? Alam naman natin yung ating sarili. At alam natin yung ating katatayuan sa harapan ng Diyos. Tama po na kapag may mga kasalanan,
Totoo yun. Merong discipline. Nagkasala ka eh. Iba po yung discipline sa pagsubok. Kasi kaya ka disiplina, merong kasalanan. Pero yung pagsubok, iba po yun, wala kang kasalanan. At yun ang matindi, di ba? Wala kang kasalanan, pero ang dahil dumarating sa'yo. Kasi nga, sinusubok ang pananampalataya. At doon tayo makikita kung malakas tayo o manatag. Naalala niyo po na lagi kinikwenta yung agila? Yung agila po, pagka nagpupugal po sila doon sa pinakamataas na bato, no, sa kabundukan. At kapag ka oras na, para yung mga inakay ay matutong lumipad, ang ginagawa ng nanay, una, nilalagyan ng matutulis na bagay yung pugad para pag-apak ng mga anak, matusok-tusok, mahirapan, aray, no? Pangalawa, tinutulak sila pababa, mahuhulog kayo sila, no? At nangiinig sila sa paglaglag, no? Tapos pagka malapit na sila sa lupa, sasaloy sila ng nanay, no? At ulit-ulitin po yun, paulit-ulit hanggang sa matuto sila lumipat. Ganun din naman po tayo sa buhay natin bilang Kristiyano. Kung ayaw nyo lang paulit-ulit, dapat sa unang baksak pa lang matuto na kayo lumipad. Di ba? Kasi pag hindi ka natuto lumipad sa unang baksak, ulitin na naman. Kung ayaw natin maulit, dapat sa unang pa lang, matuto ka na tayo. Ibig sabihin, kailangan yung pananampalataya natin, maging malakas na, maging panatag sa harapan ng ating Panginoon. Lesson po ng buhay yun eh. Pero pag ang lesson, hindi tayo natututo sa dinami-dami ng pag-aaral, kawawa naman tayo. Kasi paulit-ulit tayo. Ganun po ang pagsubok. Lesson po yun. At kung di kayo natututo sa pagsubok, marami kayong tatanasin pagsubok. Kasi hindi tayo natuto. So, we should have a total focus on realignment. And number 3, a total understanding of reliability. Ayan. Dapat maintindihan natin, sino nga ba ang reliable? Not that God can count on us, but we can count on Him. We can totally rely on God. Hindi naman malakas tayo, hindi naman dahil sa tayo malakas, matindi tayo ang katawan natin, matindi pa naman palataya natin, kaya binibigyan tayo ng pagsubok. Hindi po yun ang dahilan. Ang dahilan, we can count on God. Ibig sabihin, mapagkakatiwalaan natin ang Diyos. Hindi dahil sa alam ng Diyos na kaya natin, hindi dahil sa alam ng Diyos na malalampasan natin yan, kundi dahil siya ay tapat, dahil siya ay mapagkalinga, dahil siya ay sasama sa atin. At doon dapat tayo tumingin. Doon tayo dapat maintindihan natin iyon. Na ito pala ito. Na kaya pala dumarating sa buhay ko ito, ay para mas makilala ko ang Diyos na aking sinampalatayanan. At makita ko siya sa aking buhay. Bakit naman ang mangyayari kapag dumarang tayo sa pagsubok? May tatlong bagay ko. Una, He ever abides with His own. Di mo ba? Kailangan mo ng Diyos. Bakit? He abides with us. At yun sinasabi doon sa Psalms 23. Pag binasa yung Psalms 23, makita nyo yung pastol, hindi iniiwanan, hindi pinababayaran yung tupa. Tama? Sabi nga doon, He makes them lie down. Yung lie down po, ang ibig sabihin po nun, dinadiagnose yung bawat tupa. Kung may sakit, kung ano, yan.
Kasi naman nakilang pastor natin, ang Diyos. At yan ang pwede natin pagkatiwalaan. Pwede natin panghawakan. Reliable ang Diyos. Sasamahan niya ako kahit saan ako dumaan. Ibig sabihin, kung dumaan tayo sa problema, sasamahan tayo ng Diyos. Hindi tayo iwanan. Gagabayan niya tayo. Yun din yung sinasabi sa Hebrews 13:5. He will never leave us nor forsake us. Hindi sabihin ng Diyos, ayan, may problema ka. Sige, bahala ka dyan. Ang pangako ng Diyos, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. May problema ka, sama tayo. May problema ka, may pagsubok ka, kapit kamay tayo. Ganyan ang ating Diyos. Kapagkakatiwalaan natin siya. Kasi alam niyo po ang problema, ito eh. Pag may mga problema pagsubok, lagi natin kine-question ng Diyos. Lord, bakit ganyan? Lord, bakit ganito? Mapayag naman ako, nagbago naman ako. Eh, marunong pa tayo sa Diyos. Kung ano ang gusto ng Diyos, magpasakot tayo. At tiyak mararanasan natin ang pagkalinga niya. At pangatlo, ito maganda, pangatlo. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. His grace is always sufficient for every need. Di ba? Pag nakita natin yan, wow! Kahit anong pagdaanan ko, okay na. Bakit? Sapat ang biyaya ng Diyos. At hindi na kayo pababayaan. Sa lahat ng matitinding bagay, pagsubok ng problema man yan na pwede natin pagdaanan, mga kapatid, sapat ang biyaya ng Diyos. Umiyak na tayo sa Panginoon, maririnig tayo ng Diyos eh. Kaya lang kung minsan, ito nga lang ang totoo. Kung minsan, may mga sagot ang Diyos na matagal, may sagot ang Diyos na instant, yun lang ang problema natin. Si Pablo, alam nyo, dyan sa Corinthians, ang sabi niya, Lord, tanggalin mo yung sakit ko. Pero sabi ng Diyos, no. No ang sagot. At yun ang sinagot niya, ang sagot ng Diyos, my grace is sufficient for you. May sakit ka, pero sapat ang biyaya ko sa iyo. At hindi, no? Nagalit ka si Pablo? Hindi naman eh. Natuwa pa si Pablo. Sapagkat alam niya, hindi siya pinababayaan ng Diyos. Na kahit mahirap yung dinaranas niya, kahit hindi siya gumagaling, okay lang sa kanya. Ay tayo eh, Lord, kailan ba ako gagaling? Ang tagal-tagal ko naman pray. Makagaling mo ba ako hindi? Yan, di ba? Magtiwala tayo sa Diyos. Baka ang sagot eto, my grace is sufficient for you. Katulad kay Pablo. Kasi ang Diyos ko nakakaalam eh. Pero ang pinakamaganda, pwede natin siyang pagkatiwalaan. Pwede natin pagkatiwala ang buhay natin sa Kanya. At hindi niya tayo pababayaan sa buhay nito. So, yan ang Christian summary. And that is the reality of our life. Bilang Kristiyano, daraan din po tayo dyan. Pero yung mga katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos, dapat natin panghawakan at dapat tayong malaman. Sabi po ni Bill Graham, dito po ako mag-conclude. Sabi po na kanyang comment, nowhere does the Bible teach that Christians are exempt from the tribulation and natural disaster that come upon the world. Scripture does teach that the Christian can face tribulation.
crisis, calamity, and personal suffering with a supernatural power that is not available to the person outside of Christ. Kung napaalam na, kahit merong kalamidad, may pagsubok, nangyayari yan sa atin na kung saan merong available power galing sa ating Panginoong Yesus. Mga kapatid, hindi ko alam kung anong kalalagayan po natin sa umagang ito. Hindi ko alam kung meron tayong mga problema, hindi ko alam kung meron tayong mga pagsubok. Kung tayo man po'y dumaraan sa bagay na ito po yung katotohanan ng buhay. Huwag po tayong magreklamo sa Diyos. Huwag natin sisihin ang Diyos. At huwag natin siyang tanungin. Magtiwala tayo sa Kanya, kapitan po natin siya, at mananangin tayo. Magtiwala po tayo sa Kanya, sa Kanyang buhay. Sapagkat totoo ang Kanyang tao. So, this morning, magpray po tayo. At kung gusto nyo magpray po kayo, ay mananangin po tayo, no? Or, kung sino sa inyo yung gusto magpa-pray, kung meron mo kayong dalahin, kung gusto nyo itaas sa Panginoon, itaas po natin sa umagang ito, mananangin po tayo. Pwede mo kayo pumunta sa harapan kung gusto nyo, yung gusto hindi ko lang kung meron kayong gustong itaas sa Panginoon sa umagang ito. So bilang mga mananampalataya, sama-sama po natin ipanalangin. Magtiwala tayo sa Diyos, gano'n man po yung mabigat. Sa tingin natin, hindi kayong buhatin. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Tayo lang po tayo, sige, tayo lang po tayo. At manalangin po tayo at sasama po sa panalangin. At magtiwala po tayo sa Diyos sa umagang ito. Sige po, tayo po yung po tayo po natin. Dakilang makapangyarihan Diyos, aming Ama sa langit. Kung minsan ay marami po kami katanungan sa aming buhay. Lalo na po kapag dumaranas po kami ng problema, kapag dumaranas po kami ng pagsubok sa buhay po namin. Kung minsan ayos po yung takbo ng aming tahanan, ng aming pamilya, pero biglang na po may mga problema po na basa. Kung minsan maganda po yung trabaho po namin, pero minsan may mga problema rin po na tumapasok. At kung minsan, dumarating po kami sa panahon na kami po yung nakapos, hindi namin malaman kung saan po kami pumunta. Panginoon, marami po mga bagay na naranasan po namin. At so karami ito, nakikita mo po yung mga anak mo po na nakatayo sa mga ito. Ama, higit sa lahat, ito po yung nakakalam ng mga pinagdaraanan po namin. Isa lang po yung pinangahawakan po namin. Pinangahawakan po namin ang katotohanan ng mong salita. Katulad na sinasabi mo sa iyong salita, wala pang pagsulong na dumating sa buhay po namin na hindi dinanas ng ibang tao. At kung meron mong pagsubok na namin sa buhay po namin, nagbibigay ka po ng solusyon. Nagbibigay ka po ng lakas upang ang lahat ng ito ay mapagtagumpay po namin. Kaya po, Ama, sa umagang ito, ito po yung aming pagsama po sa iyo. Ama, magbigay ka po ng solusyon sa mga anak mo ito. Magbigay ka po ng kalakasan sa kanila at tulutan po sila ng karunungan mula po sa iyo. Ang sama po namin, Ama, ay tunay na dalisayin mo po ang aming pananampalataya. At kami po ay nagtitiwala, katulad na sinasabi mo sa iyong salita, na ikaw ay gumagawa para po sa kabubuti ng bawat nagmamahal po sa iyo. Kaya alam mo po, ang dinadanas po nila sa umagang ito, alam mo po yung pagsubok po nila, umaasa po kami in the end, magiging mabuti at magiging maganda ang resulta. Tulungan mo lang po ang bawat isa na manali
Wala pong puso na hindi mo kayang lubuhin. Wala pong tao na hindi mo kayang ibuhin. Sa iyo po kami nagtitiwalaan. At tunay na alam po namin, darating ang solusyon, darating ang kalakasan, wala po sa iyo, darating ang biyaya. Kaya Ama, sa iyo po pinagkakatiwala ang aming kapatid, sa pagkatalan po po, pagkakatiwala ang po namin. At alam po namin, meron ka pong gagawin sa buhay po nila. At ngayon pala, nagpapasalamat na po kami sapagkat ikaw ay magiging tapat sa buhay po nila.